Kung lumaki ka noong mga dekada 80 at 90, tiyak ako na pamilyar kayo sa babaeng ito na laging busy sa kanyang kusina tuwing umaga. Isa lang naman siya sa mga kumumpleto sa ating kabataan noon na tiyak akong hindi man nyo alam ang kanyang pangalan ay siguradong natatandaan nyo pa siya. At kung natatandaan nyo pa siya, dapat lang ay may asawa ka na ngayon. Biro lang. Pero sino nga bang babaeng ito na tila laging abala sa kanyang kusina at laging may handang iba't ibang mga putahe na kanyang iniluluto sa kanyang sariling show? Isa pa sa mga katanungan ko ngayon, nasaan na kaya ang babaeng ito at ano na ang nangyari sa kanya? Nagluluto pa rin kaya siya hanggang sa kasalukuyan? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Bago pa mauso ang cooking vlog sa YouTube, bago pa sumikat si Chef Boy Logro at bago pa man magkaroon ng iba't ibang cooking show sa mga telebisyon sa Pilipinas, una na tayong binusog ng babaeng ito tuwing umaga na kadalasan ay sa araw ng linggo bago pa man magsimula ang mga paborito nating cartoons noon tuwing umaga. Nagpalipat-lipat ang pag-ere ng kanyang show sa iba't ibang estasyon ng telebisyon sa Pilipinas. Subalit kahit na nagpapalit-palit ito ng TV network, patuloy pa rin siyang pinanood ng maraming mga Pilipino noon, lalo na ng mga nanay natin tuwing umaga. Pero sino nga ba ang babaeng ito? Halika't atin muna siyang kilalanin. Siya si Fu Pei Mei. Ang babaeng hindi pala marunong magluto noon, subalit naging host ng Taiwan's first modern cooking show na siya din ang nagluluto at sumikat ito hindi na lamang sa Taiwan kundi sa buong mundo. Sa katunayan, siya ang itinuturing na mas nagpakilala ng paraan ng pagluto ng mga Chinese sa English world. Si Fu ay nagmula sa isang mayamang pamilya sa Manchuria, isang bayan sa bansang China. Dahil sa lumaking mayaman ay hindi ito marunong magluto at wala din itong alam noon sa pagluluto. Noong magkaroon ng Chinese Civil War, napilitan si Fu at ang kanyang pamilya na lisanin ng bansang China hanggang sa mapadpad sila sa Taiwan kung saan doon na rin siya namalagi. Nakapagtrabaho siya doon sa mga opisina lamang hanggang sa makilala niya doon ang kanyang magiging asawa na si Cheng Xiaoqing. Bilang may bahay, kailangan ni Fu na magluto para sa kanyang pamilya at sa mga nagiging bisita ng kanyang asawa. Subalit ito ang malaking takot ni Fu dahil wala siyang kaalam-alam tungkol sa pagluto, kaya naman lagi din nilalait ng kanyang asawa ang kanyang mga lutuin. Dahil dito, humanap siya ng mga profesional na maaring magturo sa kanya at dahil nga siguro sa dedikasyon ni Fu sa pagluluto ay agad itong natuto hanggang sa umabot pa sa mga pagkakataong naging host siya sa isang sikat na cooking show sa Taiwan. Dahil sa kanyang husay sa pagluluto, taong 1997 nang bigyan siya ng Golden Bell Award dahil sa kanyang napakapopular noon na cooking show sa Taiwan. Pero bago yan, mag-flashback muna ulit tayo. Alam niyo ba na noong taong 1961, si Fu ay nagkaroon ng sapat na kaalaman upang maging isang private teacher para sa mga kagaya niya noon na gusto ring matutong magluto. Isang taon lamang ang lumipas, kinuha siya ng nangungunang istasyon ng telebisyon sa Taiwan upang mag-host sa kanilang cooking segment sa programang Happy Family. Noong Disyembre taong 1962, unang sumabak si Fu bilang main host at cook sa harap ng kamera. Dahil sa labis na kaba noon ni Fu ay naiwan pa niya ang kanyang gagamiting kutsilyo at kailangan pa niyang tumakbo upang bumili sa mga tindahang malapit sa TV station. Subalit dahil sa hindi siya sanay sa paggamit ng kutsilyong nabili lang niya kung saan, nahirapan siya kahit sa paghiwa lamang ng mga gulay. Dahil dito, ginahol na siya sa oras at hindi man lang nakapagpaalam sa kanyang mga manonood bago i-off ang main camera sa studio. Subalit laking gulat ni Fu nang muli siyang pabalikin sa show sa mga sumunod pang araw. Matapos ang 2 taon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng kanyang sariling show na siya din mismo ang producer. Dahil sa gusto niyang ipakilalang Chinese cuisines, nag-imbita pa siya noon ng mga Amerikanong manonood upang magturo kung paano magluto ng mga pagkaing Chino. Mas lalo pang nakilala ang pangalan ni Fu nang lumabas ang kanyang English-Chinese bilingual cookbook taong 1969. Taong 1977 naman, unang lumabas si Fu sa isang foreign program sa Japan's Fuji TV. Sumikat din ang programa niya na ito sa bansang Japan at nakatanggap ng maraming mga pagkilala hanggang sa bigyan siya mismo ng honorary residentship ng gobyerno ng Japan. Ang naging pinakahuling show ni Fu na Fu Pei Mei Time ay nag-debut noong taong 1986.
kung saan nagluluto siya ng mga pagkain sa loob ng 5 minuto ng 5 beses sa isang linggo. Ito ang kauna-unahan na inilagay sa mismong titulo ng kanyang show ang kanyang pangalan na nasundan pa ng isang cookbook na pangalan mismo niya ang titulo ng libro. Napakahirap magluto para sa isang tipikal na nanay sa loob ng napakaikling oras lamang, subalit kinaya ito ni Fu at talaga namang doon siya mas lalong hinangaan. Ang kanyang show ang pinakaunang nagpalabas kung paano magluto ng step by step at nakasukat ang mga rekado, dahil dito'y talaga namang labis na tinangkilik ng maraming mga manonood ang kanyang programa. At dahil sa kasikatan nga nito ay umabot na din ito sa ibang mga bansa kagaya ng Pilipinas na syempre nakadub na sa wikang Filipino. Labis na sumikat noon ang cooking show ni Fu sa Taiwan dahil sa panahong iyon ay nasa early stages of industrialization na ang naturang bansa. Nagsimula na rin noon na mamuhay ang mga tao sa mga apartment na may maliliit na mga kusina. Maraming mga babae noon ang halos wala ng oras na magluto dahil sa sobrang kabisihan, subalit naging malaki ang tulong ng cooking show ni Fu sa kanila dahil sa mabilis na paraan ng paglulutong kanyang ipinapakita sa telebisyon. Itinuro lahat ni Fu mula sa kanyang TV show ang mga dapat na malaman ng mga nanay at sino mang nagnanais na magluto na wala ng sapat na oras at kakayanan. Kung isa kang batang 80s o 90s, malamang ay naaabutan mo pa noon ang kanyang show sa RPN 9 tuwing linggo ng umaga. Sa kanyang show na ito ay ibinabahagi niya ang kanyang mga nalalaman tungkol sa pagluluto at mga putahe sa pinakamabilis na paraan. Kaya malamang ay matatanda nyo din na wala siyang tigil sa kakasalita noon habang nagluluto, kasabay ng pagwasiwas ng kanyang sandok at paglipad ng mga asin at kung ano-ano pang mga rekado sa kanyang niluluto. Marami noon sa mga Pilipino ang humanga sa kanya at ang ilan ay tiyak na ginaya pa nga ang paraan ng kanyang pagluluto. Mula taong 1962 hanggang taong 2002 o nasa 40 taon ng pagiging host at cook ni Fu, mas naging bihasa siya sa kanyang naging propesyon na hindi niya sukat akalaing magpapasikat pala sa kanya. Mula sa hindi marunong humawak ng kutsilyo at hindi alam ang pagkakaiba ng lasa ng tipikal na luya at ng turmeric, hanggang sa maging private teacher at makilala sa buong mundo bilang host dahil sa husay niya sa pagluluto. Dahil sa kanyang mga cooking programs na ipinalabas sa iba't ibang panig ng mundo, nakapagluto siya ng hindi bababa sa 4,000 putahe ng pagkain at kinilalang isa sa pinakasikat na tagaluto sa buong mundo noong kanyang kapanahunan. Bukod sa telebisyon, nagkaroon din si Fu ng kanyang cooking school at nakapaglabas ng hindi bababa sa 30 cookbook at binansagan siya bilang Julia Child of Taiwan. Sa buong buhay ni Fu ay tila naging abala siya sa kanyang mga TV shows at pagluluto, kaya naman hindi na rin ito naalagaan ng kanyang kalusugan. Kaya naman taong 2004, namatay ito sa kanilang bansa. 2 taon lamang ang lumipas mula nang i-ere ang pinakahuling episode ng kanyang programa taong 2002. Ang pagsusumikap ni Fu na ipreserba at ipakilala ang kanilang tradisyonal na pagluluto ay magpapanatili sa kahalagahan ng traditional culinary para sa mga susunod na henerasyon. Isa sa kanyang libro na may titulong Fu Pei Mei's Chinese Cooking ay nagbigay siya ng detalyadong paraan at eksplanasyon ng kanyang mga pinakasikat na recipes. Ang librong ito ay mananatiling mahalagang kasangkapan para sa mga nangangarap maging chef kagaya niya noon at syempre ng mga nanay na nais matutong magluto at magpapatuloy ng authentic Chinese cooking. Sa ngayon, para sa mga nagnanais na malaman ng kanyang naging buhay, mapapanood na rin sa Netflix ang kwento ng kanyang